Tama? So, kumbaga parang darating yung time, kaka-idling kami ng ganyan na. Kasi ID namin college, so business administration din account na sila, so gano'n. Okay, tapos pagkapasa ko na ng board, alam mo yung parang, ito yung last day ng exam, tapos, kasi 7 subjects yun eh, tama? Kasi last day mo ng exam, Sunday, na umaga lang. Tapos, pinamangko ko sa sarili ko na after ng exam, never na akong hihingi ng pera sa tatay ko. Tama? Pumasa man ako o hindi na ako hingi ng pera. Kasi kung parang feeling ko, tapos na yung obligasyon niya kasi napag-aral na ako, tapos pinag-review pa ako. So parang sobra-sobra na. Parang feeling ko na, it's my time to give back to them naman. Tama? Nagigit siya po ba? Ganun din ba yung na-feel ng iba? Diba? Especially panganay ka, tama? So, ayun, so sabi ko, alam mo ba, dumating yung time sa may, hindi ko alam kung pamilya kayo sa Sampaloc, di ba? Hindi naman, siyempre mas social dito sa Ayala, di ba? So, parang ganon. So, alam mo yun, yung inipon kong laban ng 2 weeks, as in ako naglaba lahat. Up, di ba, umaga, Sunday, tas sa hapon. Nilabhan ko yun, tapos ako yung nagsampay na gano'n. Tapos, alam mo yun, tapos di ka pa kumakain. Pagkakain mo, pero 15 pesos, tama? Tapos, kakain ka ng, alam mo, kakain ka ng 2 kanin, tapos kalahating gulay. Tapos sabaw, tapos maraming tubig. Natry mo na yan. Para mabusog ka. So, gano'n yung ginagawa ko before. And then, siyempre, napagkakasya ko naman yung budget hanggang sa nag-apply kami dito ulit sa Ayala. Siyempre, dito kami nag-OJT. So, kumbaga, medyo alam na namin yung SGB, yung KPMG, yung Punong Bayan. Alam mo, yung nanay ko, siyempre, tapos na exam, 2 weeks na. Hindi pa rin ako umuwi ng probinsya. Parang nagtatampo na siya. Anak, ba't hindi ka pa umuwi? Ganito, ganyan. Hindi ko masabi sa kanya, ayoko umuwi sa probinsya na wala akong trabaho. Tama? Kasi nakakahiya eh. Nag-gets niya po. Pero eventually, naubos na rin yung pera ko, umuwi ako. Okay? Tapos nung nasa probinsya ako, sakto, may tumawag sa akin yung KPMG. So, yun na yung nag-hire sa akin. Kaya sakto, ang ano ko nun, November 19. Okay? Tapos pa, yung unang, naalala niyo po ba yung first time na magkatrabaho kayo dito sa Manila? Meron ba mga probinsyano din dito, kagaya ko? Yes! Meron? So, akala ko, syempre, medyo worse na yung sa Santa Ana, sa Sampaloc. Alam mo yung, syempre, dorm lang yun, di ba? Puro kayo estudyante, tapos yung CR may EPs, parang, pag ka CR, kakailangan nakatalungko kang nakahapak ka. Parang ayoko na ganitong buhay, di ba? Gusto ko magka-comfort naman. Kaya dito kami sa may Ayala, sa may Makati na nakatira. Pero sa ano pa rin, di ba rin, parang boarding house lang din. Alam mo ba, yung namin, landlady namin, parang feeling ko may salpit kaya namin. No, bakit? Kasi pag umuwi kami sa gabi, naantay niya yung lahat, tas bawal ng buksan yung, bawal na lumabas, parang may curfew. Okay? Tapos, pag gabi, kita mo, imagine mo yung ganyan, merong mga Christmas light. Tapos nag-shoot siya ng headband by Thomas, mas may ilaw din, parang feeling ko. May selfie siya and all. So, parang 1 week lang ito, o 1 month lang kami doon. Alam mo yung, siyempre, pag ba ikaw pumasok ka na sa trabaho, bibigyan na kagad yung sweldo the following week. So, yung sana lang yung gano'n. Tama? Pag tinabaho mo ngayon, next week may sweldo na. So, inantay ko 15 days. Okay? Siyempre, paubos na yung pera ko. So, kailangan kong i-budget. Minsan, naglalakad. Alam niyo po yung Shopwise Makati? Nilalakad ko mula Shopwise Makati hanggang sa may KPMG Center, sa may Insular. Tapos dumating pa yung time na siyempre, isa ako sa mga nagbihayaan ng laptop na 4th hand na. Diba? So, dadala kong gano'n. Alam mo yung, may dadaan na kasing gasoline station doon sa may likod ng Buendia. Tapos, alam mo yung, siyempre, gabi na, overtime, pag-accountant eh. Sabi, papasbit tayo, psst, na gano'n. Pag gano'n, naglalakad, sabi, anong isipin mo? Hold the hopper. So, anong ginawa? Pinabahan ako. Tapos tumakbo talaga akong gano'n. So, nakakatakot. Tama? So, naranasan ko po. Pero hindi man ako na-hold up, di ba? Siyempre, mahal na, hindi ko kayang bayarin yun. Yung hindi ko talaga bibigay yun, di ba? Pero may mga stories na alam, nakakaradkat pa daw, mga ganun. Yung mga legends sa amin, sa mga accounting firm. And then, doon di ba, doon na kami nakatara sa may landlady namin, mabait, di ba? So, bawal lang lumabas. Gabi na, tapos gutom na ako. Bawal doon lumabas. Paano yun? Ito ako naghahaponan, tama? Tapos meron akong uwing gatas, alam mo yun, Bear Brand. Ano yung Bear Brand? Yes. Na nakalagay yung sachet, yung pouch, okay?
wala akong tinapay. Wala rin, di na pwedeng lumabas kasi para makuha ng tubig. Alam mo, ginawa ko, yun yung kinutsara ko. Tulog na yung mga boardmate ko. Mga ka-review ko din yan eh. Sa second floor kasi nun, parang may stairs, tapos pag dito may pinto, dito may pinto. Tapos madilim na kasi hindi ko pwedeng buksan. Alam mo, doon ako kumain ng Bear Brand habang madilim. Siyempre, parang madilim na yung gutom mo, di ba? Kaya kinaumagaan na si Rachel ko. Tama? So, ayun yung mga time talaga na nahihirapan ako. Okay? Kaya kung hindi ka pa nahihirapan na gano'n, huwag mo na antayin. Tama? So kung bakit din kami ganito kagigil gawin yung isa na ngayon, kasi kumbaga ayaw namin maranasan nila yung gano'n. Hanggang eventually, 2 years akong nagtrabaho. Alam mo yung mag-birthday ka na, dahil may kailangan kang puntahan dito, parang November 27 kasi yung yung birthday ko. Okay? Nasa bus terminal kayo ng mag-aalas 3 ng madaling araw. Tapos birthday mo, pero kailangan mo magtrabaho. Tama? Tapos malayo ka sa pamilya mo. So yun yung mga isang naranasan ko nun. Tapos alam mo ba, kasi unang client po namin ng Pepsi Cola sa may Muntinlupa. Okay? Tapos walang hotel na malapit doon, kaya alam mo saan kami nagstay? Sa Sogo. So dalawa kaming lalaki na pasok kami. Pero marami naman kami, yung kasabi na, dalawa yung babae, di ba? Tapos pagbukas mo nun, kulay-pula yung ilaw. Kaya parang awkward naman nun, di ba? So, ayun. Tapos, ginawang gawain ko na din yung pag nandun sa McDonald's, ginawa yung mga ganyan, kinuha ko yung resibo. Kasi, nire-reimburse namin yun, di ba? So, lahat talaga ng paraan para makakulimbat ako ng salapi, ginagawa ko na. Kasi nga, gutom, kailangan magpadala sa probinsya, tama? So, ayun. Yung mga office mate ko, laking FPU, UST, De La Salle, iba naman, mga Ateneo de Naga, mga ganun, mga social sila. Tama? So, tapos sila pa yung hindi nila kailangan magpadala ng pera sa ibang, sa probinsya. Ako kailangan ko. Tapos, yung school ko, CLSU, Central Luzon State University. So sabi pag Central Luzon, ano yung CLSU? Di ba DLS yan? De La Salle University? Hindi po, State College po yan. Okay. Tapos, nung binigay yung sahod na, doon ko nalaman, ang rate ko, 12. Tama? Hindi pa ako cum laude. Tapos nagulat ako yung mga binanggit ko magagandang school kanina, mga 15, 17 sila. Iba, mayroon pang sign-up bonus, na-gets mo yun. So, kumbaga, feeling ko, sobrang intimidated ba tawag na? O discriminated. Tapos tinatok ko, sabi ko sa isip ko, darating araw pag ako nagkaanak, pagka-aralin ko niya sa Ateneo. Para pag, hindi siya ma-discriminate. Na-gets mo? So, doon pa lang, nagkaroon ako ng, alam mo yan, yung future ko, parang gusto ko maganda. Tama? Nag-gets mo ba yung mga pinapalit ko? So, ayun, and then, siyempre, wala pa. Alam mo, pag nag-Starbucks yung mga, di ba, office mate, dito, pag sa SGB, mga naka-Starbucks, social na sa akin na, boss, Starbucks, di ba? Alam mo, saan ako kumakain dati, sa Jolly Jeep, literal. Kahit minsan, mag-isa ko lang, may naaya pa nga ako, dinasal tayo, tapos sinasama after. So, parang jeepan yata sa akin, di ba? So, ayun, and then, pero masipag naman, inherit naman ako masipag, kasi hanggang overtime ako sa trabaho, hindi nila alam, ayoko lang umuwi sa bahay namin kasi mainit, sa office may aircon. Tama? And then, ayun, masipag ako, tapos, alam mo yung noon pa lang nag-work ako, meron akong yes apply attitude. Okay? So, saan na-develop yung yes apply attitude namin? Noon po kasing, third year college ako, sita yan, second year college, niligawan ko siya. Yes. Parehas po kaming aplikante sa fraternity, sa JB's. Okay? Doon po, kilala niyo po si Miss Marigold Pantaleon. Siya po yung napadala sa US, di ba? Bronze Director, kay Portugal Entry yung visa. Sa po ng New York, ng Utah, tsaka ng California. Siya po yung member nun. Di ba pag sa fraternity, may hazing? Tama. So, pinahirapan kami na ng school, di ba? Pero, doon na-develop yung namin na yes, apply. Kasi, doon may kasi parang, di ba dito may apply, may downline. Sa amin, may AI or Apis Indica, AF, Apis Florea. There are mga form ng V yun. B. Di V. Parang si Apis na V daw, di ba? So, pansin mo din, di ba? So, pag B, siya, parang higher form. So, kumbaga, sobrang baba mo. Di ba? Sino dito nakapasok na sa fraternity or parang organization? Meron ba? Ayun. Di ba? Sobrang kung nakita down ka. Alam mo dati, pag lahat kayo member, tapos
nakapasok akong ganun, AF ako. Kasi may pin eh, di ba? JB's nakalagay, di ba? Papasok akong ganun. Good morning po, good morning po, good morning Masters. po. Hanggang lahat, tapos bawal. Tignan sa Neophyte. mata. Tama? Tapos pag sinabi niyang load ka, load ka. Pag sinabi niya mag-sit up ka dyan sa harap niya, mag-sit up ka. Or mag-push up ka, na-gets mo? Imagine mo, si Miss Ian, ginawa niya yun. Tama? Kaya nung nagtrabaho ako, ang epekto sa akin nun, maning-mani sa akin yung sumunod. So wala akong problema sa authority. Pag sinabi ng boss ko na, overtime gagawin mo to, sasunod lang ako ng sunod. Hanggang sa na-apply ko sa iyo sana, nag-gold ako at nag-review ako ng mabilis. Diba? Tama? So yun lang pala yung sa mga sikreto. Dapat matuto kang yes upline. Bakit? Kasi kung sa boss nga, hindi ka mapapayamanin nun eh. Pinapayaman niya ng sarili niya eh. Sumusunod ka eh, dito pa kaya. Pag sabi ng apply mo, yayaman ka. Nagets mo? So, ayan. Saan na ikwento ko kanina? Sa paternity. So, yun. Niligaw ko si Ian. Tapos, medyo maparaan din ako nun eh. Kinausap ko yung namin, masa initiator namin. Sabi ko, kasi partner yun. Pag, parang hazing na. Sabi ko, pag partner